Lumahok ang tourism officials ng China, Japan at South Korea sa 48th meeting of ASEAN Plus 3 National Tourism Organization sa Cebu City ngayong araw. Kasabay niya, nagpaabot ng pakikiramay ang bansang Japan sa mga naging biktima ng kalamidad sa Cebu City. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa detalye. Jessie? Yes, Angelic, live ako ngayon dito sa International Media Center sa isa sa mga hotel sa Mandaue City dito sa Cebu kung saan nakapwesto itong mga kasama natin sa media upang mamonitor at masubaybayan itong iba't ibang pagpupulong sa ilalim ng ASEAN Tourism Forum. Ngayong araw ay dumalo naman ang mga tourism officials mula sa bansang China, Japan at Republic of Korea upang dumalo sa isa sa pinakamahalagang pagpupulong kasama ang mga bansang kasapi ng ASEAN. Sabay pumasok sa venue ang mga tourism officials mula sa 11 bansa para sa 48th meeting of ASEAN Plus 3 National Tourism Organizations. Plus 3, ibig sabihin kasama mga opisyal mula sa mga bansang China, Japan at Republic of Korea. Unang nagpahayag ng pakikiramay sa ngalan ng bansang Japan ang Deputy Commissioner ng Japan Tourism Agency na si Hironobu Nara para sa mga naging biktima ng pinakahuling nangyaring trahedya sa Cebu City. First, I extend my deepest condolences to the people who lost their lives and to the families affected by the recent floods and landslides in the ASEAN countries. I pray for quick recovery of those impacted and for the fast restoration of the affected areas. Japan will continue to work closely with ASEAN countries and to promote tourism through active exchanges. I look forward to productive discussions with all colleagues from ASEAN Plus 3. Thank you very much. Kabilang sa inaasahang pag-uusapan sa pagpupulong ang ASEAN Plus 3 Cooperation Work Plan na magsisilbing gabay sa kooperasyon ng APT sa susunod na 5 taon upang makamit ang mga pangmatagalang layunin sa pagtatag ng East Asia Community na kasama ang ASEAN. As we navigate the challenges and take advantage of the opportunities ahead, it is essential that we reinforce our cooperation. The ASEAN plus China, Japan, and the Republic of Korea Tourism Cooperation Work Plan has been instrumental in this effort, providing a robust platform for meaningful dialogue and collaboration that has enabled us to weather challenges and seize new opportunities. Ayon sa Department of Tourism, taong 2024, nasa 32 million tourist arrivals ang naitala mula sa mga bansang Japan, China at Republic of Korea na bumisita sa mga bansa sa Timog Silangang Asya at umakyat pa ang mga numero sa nagdaang taong 2025. Angelic, ngayong hapon naman ay nakatakdang ganapin ang 16th meeting of ASEAN-Russian Federation Tourism Consultation. At bukas naman ng gabi ay formal na pagbubukas ng ASEAN Tourism Forum 2026 dyan naman sa Mactan Shrine sa Lapu-Lapu City kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mas maraming delegado at mga tourism officials ng mga bansa na miyembro ng ASEAN. At yan muna mga huling balita mula dito sa Cebu. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Jessie Atienza.